Isa ka ba sa mga Android users na sawang-sawa na sa phone mo dahil napakabagal at napakaluma na ng phone mo? Yung gustong-gusto mong bumili ng phone pero wala kang pambili. Kaya nagtsatsaga ka sa napakabagal na basura na phone mo. Ang lasman ng bunganga mo, ha? Well, huwag na kayo mag-alala kasi andito ako upang ituro sa inyo kung paano ninyo ma-extend ang life ng lumang phone nyo. Kung paano nyo ito mas mapapabilis pa. Nang sa ganon, hindi nyo na kailangang bumili pa ng bagong phone. Actually, maraming reasons kung bakit bumabagal ang phone. Unang-una sa lahat is yung kanyang system update. Hindi na updated yung kanyang software. Pangalawa, yung kanyang hardware is napakaluma na. Luma yung kanyang RAM, luma yung kanyang CPU. So yung power niya hindi kayang sabayan yung mga applications na halos every month is nag-update. And then, another reason is kapag punong-puno na yung storage mo, yung almost puno na siya, definitely babagal talaga yung phone nyo. And another reason is mga bloatware na applications. Yung built-in na nilagay ng mga manufacturer na kung saan is doble-doble yung applications, may install si Google, meron din silang sariling version nila. So, for example, sa messaging, merong messaging app ang Xiaomi, meron ding pre-installed na messaging app ang Google. So actually, pwede nyo i-debloat yung mga applications na hindi nyo naman nagagamit. So kung katulad nyo ako, ang gamit kong phone ngayon is Redmi 7A, kung hindi ako nagkakamali. Redmi 7A. So isa lamang siyang entry level na phone, and I'm not sure if this is already 5 years or 4 years now from the time na na-release siya. Pero definitely, this is an old phone. And as time passes, mabagal na siya nung binili ko kasi entry level nga lang siya. Hindi siya katulad ng mga entry level ngayon na medyo mas mabilis na siya. But as time passes right now, sobrang bagal na talaga ng phone na ito na may mga time talaga na gusto ko na talagang basagin tong phone na ito eh. Nagbibiro lang ako. So ang gagawin nyo lang, unang-una sa lahat is babawasan natin yung stress na natatanggap ng kanyang hardware. So yung stress na idudulot ng mga applications kasi nga luma na yung kanyang hardware, so hindi niya na kayang i-process ng mabilis. So i-reduce natin yung stress na yon. So una sa lahat is kailangan natin pumunta sa settings. Sa settings na ito, nakikita nyo, aabutin ng mga 5 minuto minsan bago mag-open tong settings. Kita nyo, meron pa siyang pa-post-post na ganun. Anyway, sa settings na ito, kailangan nating i-activate yung tinatawag na developer options. Sa developer options na ito, marami tayong magagawa dito na makapagpapabilis sa ating mga phones. So, punta tayo sa About Phone, and then scroll down. Kita nyo sa pinakababa is yung build number. Depende sa phone na meron kayo kung saan nyo mahanap itong build number na ito. But most of the phones, makikita nyo itong build number na ito sa About Phone. So, tap nyo lamang siya ng 5 times. And sabi niya, you are now a developer. Then, punta lamang kayo sa system. Kita nyo, available na yung developer options. Then from here, tap natin developer options. Yan. Kita nyo sa memory, average memory is 2.5 GB out of 3 GB. Especially kung yung phone nyo is mga 2 GB or 3 GB lamang yung RAM. Naku po, talagang mayayamot ka sa sobrang bagal. Sobrang sluggish niya na Nakakagigil ka. halos gusto mo nang ibato talaga yung phone mo. So anyway, i-scroll down mo siya. Pupunta ka sa animation scale. So yung animation, ito yung parang ganito. Yan, yung animation na yan. O yung animation ng mga transitions ng bawat pag-scroll mo. Parang ganon. So, tatanggalin natin yan kasi since luma na yung CPU, mas demanding na yung mga animations ngayon. Hindi niya na kayang i-process ng mabilis. Kung hindi mo man siya gustong tanggalin, at least i-reduce mo lamang yung kanyang animation. And we can reduce the animation
sa pamamagitan ng developer options. I-reduce natin yung kanyang speed. So, gagawin natin siya let's say 0.3. Okay. So, yan din sa transition. 0.3 lamang, which is 30%. 30% ng current speed niya. Kasi yung default speed animation is medyo mabagal, which is nagko-consume talaga siya ng much resources sa CPU. Yan. So, yun pa lang guys. Yan pa lang makita nyo na yung difference. Yan. Kita nyo, mas mabilis na siya. Although may mga time talaga na nag-stutter siya. Pero mas mabilis na siya, mas less demanding na siya sa ating sa CPU ng phone nyo. Another thing na pwede nyo gawin sa developer option is kailangan nyo pumunta ulit sa developer options. Punta kayo dito. Para mabawasan yung stress naman sa RAM, pupunta kayo dito sa background process limit. So, standard limit, ibig sabihin lahat ng application na gumagamit ng background process na nagraran sa background, magraran sila walang restriction. So, the more na applications na nagraran sa background, specifically kung 2GB or 3GB lamang yung RAM ng phone nyo, is talagang mauubos yung resources ng phone nyo, babagal talaga siya. So, kung gusto mo, walang background process, click mo siya. Pero kung gusto mo merong mga mangilan-ngilan na applications na pwede mong gusto mong mag-run sa background mo, like for example, Facebook or Messenger, mo lamang is yung piliin mo lamang depende sa gusto mo. So, for now, pipiliin ko yung 4 processes at a time. Yan. So, tapos na tayo na i-optimize yung ating RAMs. Ngayon, i-optimize naman natin yung storage natin. So, punta tayo sa applications. Ang gagawin natin dito is yung tinatawag na debloating. So, tatanggalin natin yung mga applications na hindi naman natin masyado ginagamit. Specifically, yung mga applications na naka-installed na dito sa phone, built-in na siya out of factory. So, for example, ito, browser na ito, hindi ko siya ginagamit. Ayan. So, pwede natin siyang i-disable kasi meron naman akong mas magandang browser na in-install ko, which is yung Chrome. I-disable natin siya. So, makakatipid tayo sa storage at the same time, yung RAM natin, hindi natin siya mababawasan yung stress sa kanya. So, ganun lang guys. Titignan nyo lamang yung ito, hindi ko ginagamit to. May mga applications na hindi nyo talaga pwedeng i-disable and hindi nyo rin sila pwedeng ma-install. So, pwede nyo siyang i-force stop na lamang. So, hanapin nyo lamang yung mga applications na ayaw nyo mag-run sa background. And the more na applications na ma-optimize nyo na hindi mag-run sa background, mas bibilis yung phone niyo. And lastly na magagawa nyo is, katulad na sinabi ko, ang aking gamit ay Chrome. Ayan, ito yung aking default browser, Chrome. Notorious ang Chrome sa pagkuha ng resources ng phone nyo. Napakabigat na application nito. Especially kung yung tabs na naka-open sa phone nyo, halo-halo, andyan na yung kung ano-anong website na pinapanood nyo, ayoko na magsalita. Magsalita na guys. So, talagang maglalag yung phone ninyo. So, ang gagawin niyo is piliin nyo lamang yung mga browser na mas magaan, mas light, mas mabilis. Katulad ng Firefox, katulad ng Opera Mini. Same thing with other applications like sa mga social media apps, tong Facebook, notorious din yan. Mabigat sa RAM yan, mabigat sa process yan. And what else? Instagram. Yan. So, yun yung mga applications na pwede nyong palitan ng mas magaan, yung tinatawag na light application. So, gagawin ko, uninstall ko siya. And then, papalitan ko siya ng mga light versions. Napakitaan ko lamang kayo kung gaano ka-sluggish ito kapag in-open ko siya. Yan. Pag-open pa lang, tagal na. Yan. Ipapakita ko kayo mamaya ng difference kapag na-install ko yung light version.
Ayun o. Hindi na nakakasabay yung RAM tsaka processor kasi mabigat na itong application na ito. So, uninstall ko lamang siya. Uninstall nyo lamang yung mga mabibigat na application na ito. Then, piliin nyo kung ano mo yung application na meron kayo at nakita nyo sa Play Store na meron siyang light version, yun ang kunin ninyo. So, babalik ako kapag na-install ko na and then papakita ko sa inyo yung difference. Yun. So, kung na-install ko na guys, yung mga light version ng mga applications na tinanggal ko, which is yung Facebook, Instagram, tsaka yung Google Chrome. So, pinalitan ko sila ng mga mas magaan na application. So, tignan nyo yung difference sa Facebook. Mas mabilis siya at hindi siya masyadong laggy. Instagram. So, same din siya. Mas mabilis siya. Although, hindi nyo makukuha yung full features na katulad ng mga mas mabigat na version nito. Pero yung mga basic features na kailangan nyo is satisfactory na rin naman siya. Same thing sa Opera Mini. So, kita nyo, mas mabilis siya, mas responsive siya kumpara dun sa mga full version ng mga applications na ito. So, yun lamang yung mga bagay na maaari nyo gawin na makapag-improve ng phone nyo nang sa ganun, ma-extend nyo yung life ng mga Android phone nyo at hindi nyo na kailangan pang gumasto para bumili ng mga bagong phone. So, hanggang dito na lamang ang aking tutorial guys, and I hope na nagustuhan nyo siya kahit pa paano. Kahit napakasimpleng mga bagay lamang ito, I know na makakatulong siya sa inyo para mas mapakinabangan ninyo yung phones niyo. And kung meron kayong questions, make sure na just drop a comment below and sasagutin ko siya as soon as possible. And of course, please hit the like button kung nagustuhan niyo siya and subscribe. Click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga upcoming videos. And yeah, see ya!